Yung mga chong, uli, gagawa tayo ngayon ng ah, T-Max TZ chassis. Kita ba? Yan. Yan. Okay, another B-Max na naman. Diba? Pero ano bang point ng ginagawa natin ito? Para to dun sa mga returning players. Tama ba yung tawag dun? Dun sa mga luma nilang kits na ano ba yun, yung mga nakatambak lang, yung mga inaamag at inaalikabok na sa taguan. Kaya gagawa tayo ng BMAX para syempre makasali sila sa mga competitive na ganito. So uunahin natin to, malamang sa kulay pa lang ng gulong alam niyo na kung anong kit to. Pero alam niyo na yung gagawin dito, i-speedrun ko na lang. Lalagay tayo syempre bearing, papalitan natin yung gulong. Gagamitin nating gulong ay ito, carbon to. Syempre may image na naman, tsaka yung item number na para mabili nyo siya. Kung naaalala ko, 3 to sa isang set. So ayun, so time lapse lang natin syempre. Okay, so naikabit na natin siya. About nga pala dun sa mga video na ina-upload natin, yung most recent na in-upload natin yun nga, hindi nga ako makapagsalita kasi nga sinisipon ako. Pero ngayon, okay na. So proceed naman tayo ngayon sa front bumper. Hindi, process muna pala natin tong gilid. So dito tayo magsisimula ngayon sa side dampers. So gagawin natin, ito ay 1.5, yung tama ko, 1.5 na drill. Nilagay ko lang siya dito para makapagbutas tayo. So butas na tayo ngayon. Madali lang to, iikot nyo lang syempre. Hand drill nga So ayan, kita nyo tagos na. Malamang na tawag dito, na-skip natin yan yung gano'n ang tagal kasi. So gagawin natin to sa 4 na butas na yan sa 2. So isa nagawa na natin, 3 na lang. Yun. Hindi na natin to time, skip na lang natin yan. Yan, kita nyo. Ang hirap. So lalagyan na natin tong mga side dampers. Siyempre, alam nyo naman na to. Same pa rin ang mga ginagamit natin dun sa ibang kits natin, sa mga naunang kits. Okay, kunin natin yung mga to so ayan, medyo kakaiba to. Gagawin natin is ilalagay natin to sa kabit ko ulit. Yan, sa pinakamalapit na butas, malamang ito. Yan. Ito itong butas na to. Yan, doon natin ilalagay itong pangalawa, pinakaunang butas na to. Tapos lalagyan natin to ng panapal para hindi siya pasok na gano'n. Lalabas siya pero hindi siya papasok. Okay? Time lapse. Ganyan ang mangyayari. Matigas naman yan. Medyo palusong siya, no? Which is actually okay naman yan.
proceed naman tayo dito sa likod, no? Uh, Parehas to nung build natin dun sa Vanguard, kung naalala niyo at kung napanood niyo yan. So etong dalawa uli ang mag-partner, so nang ganyan siya. Tapos ang gagamitin naman natin na parang pang rear niya, rear plate niya, kasi bitin yan, ito ay front FRP X yata ulit ito. Alam ko pinang underguard ko to dun sa isa. So yan, gaganyan natin siya. Tapos ito bali unahin natin tong i-process. Yan. So dalawa gagamitin natin. Ito ay 19mm ringless, or tama, ringless siya. Tapos isa ay may O-ring. Yan. So ito po yung O-ring niya. Nalagay na, madali lang naman ilagay yan. Ayan, matagal pa paglagay ng O-ring. Yan. Yun, so yan, okay na siya. Nalagyan lang natin siya ng bearing. Alam niyo na yan. Syempre EO520. So syempre skip muna natin to. Sakit na ng kamay ko. Isa na lang. Grabe. Yan, so last one. Alam niyo naman na to. Ay grabe, sa ito ng kamay ko. Talaga isa sa pinakamahirap na part ng pag-ano pag-build ng tabi. Yung sakit ng kamay. Yung smooth na smooth. Okay. So yan, technique. 4 na sila. Nice. Yan. So gagawin natin, bibuild na natin siya dito. Dito pa lang. So iksi na itong isa. So mali ito. Okay, time first kasi nandiit ito. Okay, papalitan ko lang. Yan, okay. Okay. So gagawin natin, bali ito sa ilalim. Tama ba ako? Yan. Sa dalawa. Ito na, 4 yan eh. Yan. Ito ay 30mm. Ito yung isa sa pinakamahabang ano na ito. Tawag dito. Pinakamahabang screws na mabibili nyo. Alam niyo naman kung saan mabibili yan. So hindi ko na ano yan. Teka, saan ba ako? So, dalawa. Siyempre, spacer. Bearing spacers po yan. Kailangan natin 4. Siyempre, dalawa yung, 4 yung roller natin. Dalawa sila. Ano po ako sapat dito? Naka-ready na to eh. So hindi ko na mahanap yung iba. Okay, mukhang kulang. So, one moment ulit. Yan, peto na sila. Mga kaya, parang hindi prepared yung video. Lalagay natin siya, spacer muna. Ang gagawin natin, ito yung pinakailalim, itong may O-ring. Bakit? Kasi ito yung mas makapit. So, hindi siya masyadong kung sa pader kakapit agad siya at hindi siya lalabas ng course or sa pader. So yeah, gagawin natin ito. Spacer ulit. Palamanan ng spacer. Yan. Tapos ito spacer. Lalagay natin to dito. Pinakadulo kasi 19mm yan. Kung tama ako. 19mm. And then pumunta ko pang kunin.
Gamit tayo ng ito, nuts. Tig-isa. Labas naman natin yung isa. Ay, yung iba pa. So, dawal lang. Okay. Sasarado natin yan. Para hindi siya kasi pagka nilagay natin siya ng wala ito, wala tong nut. Pag natanggal yung pinakataas, tapos nagkakalasan to, mga anan to, meron ka pang natitirang bearing, hindi, ay, natitirang roller na nakakabit na pwede pa siyang tumakbo, ganun. Tsaka mas secure siya. Ayan. Okay, secure natin siya. Kahit kahigpit yan, basta may bearing spacer, iikot at iikot po rin yan. Ang ganda oh. Hey. So, next, ito, spacer uli. Tapos, etong, hindi ko alam ano to, 3mm siguro. Tama ako. Bearing spacer. Tapos, etong ringless. Uli. Sa ibabaw. Nice, cool. Ayan oh, ganda. Kunin lang natin tong yan. Lagay na rin natin isa. Para ma-secure na siya. Pwede rin naman kayo gumamit ng pwede kayong gumamit ng lock nut. Kayo bahala. Pero ito kasi mas magaan. Yan. Kahit gaano higpit yan. Basta mayroong spacer yan. Oh, diba? Ang ganda ng ikot ng dalawa. Nice. Ganun na lang din gagawin sa kabila. Siyempre. Kakat ko na lang to. Nice. So, yan. Dito natin siya ilalagay. Actually, yan. Ganyan mangyari. Ilalagay natin doon. Cool. Diba? Ganda. Sakto yung taas niyan. Dito. Pag nilagay natin to. Ngayon, isa sa dugo na naman nagagawin natin. Siyempre magka-countersink tayo dito. Siyempre kakat ko yan. Mag-ubos tayo oras, diba? Okay, countersunk. Nga pala, unahin ko muna to. Baka napapaisip kayo kung paano ko nailagay to. Sa TC chassis kasi isa lang ang kakakabitan yan, dito lang talaga. Tapos mas mahaba itong sa may tawag dito, motor catcher, tsaka doon sa may gearbox. Ginawa ko, ayan, tinutol ko yan para magkasya. Teka lang, bakit sa BMAX sabi mo bawal ang putol? Technically oo, bawal talaga ang putol, pero pagka fitting naman ng pinag-uusapan, syempre i-display ko yung rules dyan sa taas para makita nyo. Yan, pero pag basta fitting tawag dito, ang pag-uusapan, okay lang magputol tayo. Okay, so nalagay na natin ito. Unin naman natin yung screw na gagamitin. Ano ba ang gagamitin natin? Maliit yata. Ito yata ang pinakamaliit kung tama ako. Yan, dalawa. Nice. Anong gagawin dyan? So, ito ibabaw. Bali naka-sandwich siya. Tapos, ito pasok na natin siyang ganyan kasi hindi magkakasya yan. Okay. Ay, hindi masyadong mataas. Oh no! Oh no! Wala tayo, mas maliit. Meron pa? Wala tayo, mas maliit. I don't know kung may mas maliit. Okay. Sige, tuloy natin. Tignan na natin. Adjust na lang. Cut ulit tayo, syempre. Oh no! Para natin ay, hindi. Okay pala. Okay, cool. So, yan ang mangyayari. Tapos,
screw natin to probably dito. Yan, diba ang ganda? Ganyan magiging setup niyan. Ginawa ko na to, actually ano na to duplicate build to. Meron akong ginawang isa pa, so ano na lang to. Gusto ko lang na may isa pang setup para meron tayong pamalit or secondary car kumbaga. Kaya papasok kaya to. Sana pumasok ka na maigi sa gadan. Sumagat ka, please. Sagad. Hindi pala siya sagad. Anyway, okay na yan. Okay naman siya. Or iusog natin. Pag inusog natin, wala na espasyo dito. Hindi naman pala. Yan. Ginawa mo naman pala yun, wala pang hindi mo magawa ng maulit or maplano ng maayos. Well, nakalimutan ko pero okay yan. Medyo malayo, sige, pwede na rin. Yan, kinaganda ng 3-point system. Marami kang pwedeng pagkabitan, especially mga butas-butas na ganyan. Hindi ka na magbubutas uli, tsaka hindi maraming FRP yung gagamitin mo, just magastos yun yan. Ganda. Umiikot lahat, maganda. May pwesto pa tayo para sa dampers. Dali na yung dampers, alam niyo na kung anong gagawin doon. So front naman na tayo. Ang gagamitin natin, the usual, ito. Pero ang mababago dyan ay gagamit tayo na ito. Tada! Ito ay nilaglag, bastos. Hold on. Ako na. So gagamit tayo na ito. Ito ay cap screw. Napakamahal na ito. Focus. Yan, cap screw. Siyempre may item number yan, bibigay natin. Bakit itong ginamit natin? Kasi mas matibay ito. Mas matibay siya. Pagka natry ko na dun sa kung napapanood nyo yung mga previous videos, nagtitilapon yung mga kotse kasi nga yung thrust niya, yung down thrust niya nawawala. So pagka may cap screw mas matibay, hindi siya agad na babaliko or nawawala yung pagka down thrust niya, which is tao oras yun. Tapos nasiraan pa ako ng screw, so diba, gastos uli yun kung regular na screws ang gagamitin, no? So ayan ang gagawin natin. Ang gagawin natin asymmetrical. Tama ba yun? Asymmetrical. Tama ba? Kung tama yung pagkakabanggit ko. Panong asymmetrical ang gagawin natin. So, yung mga regular build natin, gagamit tayo ng double aluminum roller. Pero, sa kabilang side, gagamit lang tayo ng ito lang. So, 13mm rollers. Tapos, lalagyan na lang natin siya ng ito ay high mount stabilizer. Syempre merong merong mga item number yan, nakalimutan ko lang. At saka ito stabilizer lang. Yung isa high mount, yung isa simpleng stabilizer lang. Ito hindi to roller hindi siya naikot, basta siya, gumigiya lang dun sa tawag dito, doon sa sasakyan, sa pinakataas lang siya nakaganyan. Yan, nakaganyan lang siya sa pinakataas. So, yeah. Alam niyo na kung paano build yan. Time-lapse tayo.
So, paano ba maglagay nitong high mount? Gagamit tayo nito. Siyempre, tawag dito. Basta yan, yung anong yan. Papasok yan sa loob. Pataob yan ha. Pataob. Yun. Nice. Nakasiksik na yan sa loob. Yan. So, ilalagay natin to dito. Ay, hindi. Ilalagay muna pala natin to ng nut. Normal nut. Ilalagay natin siya ng normal nut kasi ma-secure. Hindi siya, yun nga, tulad nga ng sabi ko kanina, pagka natanggal yan, pag natanggal to, at least umiikot pa to, nandirito pa to. Ito, kahit matanggal na yan, okay na yan. Hindi natin masyadong higpitin yan, kahit hand tight lang, okay na yan. Ayan. Yan, double security. Kung tama ba ito? So, dito, sa kabila, siyempre, lalagyan natin 13mm. 13mm millimeter. Yan, 13mm bearing spacer. Okay. Yan. Ito, nandito naman. Kulong-kulong yung mga ano, you know. Yan, lalagay natin to. Probably 6 to. 6mm. Higpit ah. Yan. Tapos, eto. Then, ilalagay natin hindi, ano muna. Nuts ulit. Secure. Nuts pang secure ulit. Hand tight lang. Pwede nyo higpitan yan gamit yung wrench. Pero wala kayo. Basta ako hand tight lang. So, ayan. As you can see, ayan, hindi siya umiikot, oh. Kita ba? Ayan, oh. Hindi siya umiikot. Okay. Ito naman. Siyempre, ito yung pang-underguard natin. Usually, dito yan. Yan. Bali, siyempre, skip ko to. Ano na rin siya, countersink na rin siya, tapos kakabit na rin natin. Ayan. Kabit na. Yan, ganyan nang magiging itsura ng B-Max natin. Symmetrical siya. Ito lang, umiikot yan. Alam nyo na kung saan nilalagay yung mga dampers na namang dito at saka dito. Hindi ko napapakita yan. And syempre, yung gamitin natin cowl ay tada! Pangaba. Magnum ulit. At ay ibang cowl. Pero, yan ang, dyan talaga siya eh. Diba? Oh, diba? Nice. That's very, very nice. Ang ganda niya, diba? So, tulad sabi ko, ginawa ko na to for, yan. Sila ulit dalawa. The return of the comeback nung dalawa. Pero, dito siya doon sa tamang chassis na talaga. Which is TZ chassis. Okay. So, subukan natin to. Siyempre, may test run ulit itong mga to. Hindi na ako magsasabi kung saang racetrack kasi hindi naman nangyayari. Tulad nga yan, supposedly dapat sa Attic Yarn. Pumunta ako, sarado sila, may parang pinaayos si aircon. Tama ako. So yeah, yan ang build natin ngayon. So salamat uli sa panonood. Like or subscribe kayo, bala kayo, walang pilitan. Pero pinakamahalaga sa akin, mag-leave kayo ng comment kasi dun ako magbabase ng adjustments ng contents natin. So thank you so much sa panonood. So ulitin, peace.